Okay guys, gagawa tayo ng secret room. Anong ibig mo sabihin? Nakikita niyo ba yung lumang fish pan? Sa ilalim nun, gagawa tayo ng maliit na ocean park. Imposible yan. Mahirap yan. Walang mahirap sa magaling. Ito yung naisip ko. Ang lumang fish pan ay gagawin nating base. Tapos dito sa malayo, gagawa tayo ng lagusan. Matigas ang lupa doon. Huwag kayong mag-alala dahil gagamit tayo ng heavy equipment. Bibili ba tayo ng bako? Sobrang dami yung tanong. Basta ito yung mangyayari. Ang una natin gagawin, ito-transfer natin lahat ng isda. Dahil dito tayo gagawa ng aquarium room. Na! Bubo! Mga bubong isda! Nagpapakamatay! Dagay! May tubig! Ayaw sa tubig! Isdang bugo! Ang dami! Ang galing! Yes, sir. Kailangan namin maidray ng tubig upang masimulan na ang pag-construct ng ating secret room at para na rin mailipat ang mga natitirang tilapia. Inilipat rin namin yung mga aircons na ginamit natin sa last to leave ng aircon room. Maraming gustong bumili nito at marami rin nagsasabi na ipamimigay ko na lang. So tingin nyo alin kaya ang mas mabuti? Para sa proyektong ito, kailangan namin gumamit ng backhoe. Ala, nabangag! Ala, nabangag! Maraming oras ang malalaan sa pagmano-manong pagbabawas ng tubig. Kaya gumamit kami ng heavy equipment upang ito ay mapadali at para na rin mabilisan ang paggawa ng lagusan. Para tayo nasa ocean park. Kinabukasan dumating ang ating tempered glass at dagdag kaalaman, ito ay may kapal na 1/2. Medyo mahal ito kumpara sa ordinaryo, pero syempre uunahin natin palagi ang safety. In-extend namin ang taas ng lumang fish pond para magiging underwater yung dating. At dahil sa palaging pag-ulan, problema ang bumabalik-balik na putik sa loob. Binilisan namin ang paggawa nito at akala ko matatapos lang ito ng 1 linggo. Pero 1 buwan namin itong tinatrabaho. Sarap ng buhay! Pagkatapos magawa ang dingding, ang problema ngayon ay ang pag-install ng tempered glass dahil sa sobrang bigat nito. Dito gumawa kami ng maliit na tunnel para masikretong tingnan. Dito, maiksi lang talaga. Pero sinasadya namin ito para mas amazing. Binuhusan na namin ang taas ng simento. So dito, para kang nagte-treasure hunting kasi may mga ganito. Sabi ng unang may-ari, ang lugar na to ay parang ginawang swimming pool. So ni-revise ko na lang para kaunti na lang yung gagastusin. Pero malaki pa rin yung gastos. So dito, since wala pang aircon, sobrang init. Tingnan nyo, pawis na ako. So ang gagawin natin dito, maglalagay tayo ng X-house, tapos maglalagay tayo ng aircon, kasi di talaga kaya sobrang init. Bata pala ako, ganito na ang trabaho ko. Atak madalang mong kuno. Ito yung filter natin para... Ito yung filter natin para presko yung umagos na tubig. So ngayon guys, meron kami nakita ditong bulate. He fucked up. At dito guys, lalagyan natin ng takip para hindi halata. Gusto natin magmukhang sikreto talaga. Kung pumunta ka dito at hindi mo alam na may ginawa kaming kwarto, wala ka talagang ideya. Ito ang pinakabangis sa secret room na makikita mo sa buong internet. So ngayon, susubukan naming lagyan ng aircon. Ewan ko lang kung tatalab. Hindi lang aircon ang nilagay namin, kundi pati na rin blower na magsisilbing exhaust. Pero walang sinabi ito dahil sa sobrang silyado ng kwarto. So dahil parang impyerno sa loob, susolusyonan natin. Ito takip sa taas, tatanggalin natin. Pinalitan namin ang bubong upang maiwasan ang suffocation dahil kinabukasan maglalagay na tayo ng tubig. So ngayon napalitan na yung takip, hindi na siya mainit. Katamtama na ang temperature dito sa loob. Sinecheck namin kung may lulusot man na tubig dito sa sinisela namin ng mirror. Maniwala kayo sa hindi, 2 truck ang kailangan upang mapunan ang aquarium na to. Maliligo ako mula hapon hanggat gabi. Pero, hindi ako matatakot sa bakit. Habang tumataas na ang tubig, may mga naglilik na parte sa gilid-gilid. Kailangan namin itong itigil upang sa pag-repair ay makakatuyo ang epoxy. Falsa! Ngayon, lalagyan natin yung palaka. Ayaw. Jong! Eto guys, oh,
tingnan nyo yung level ng tubig. Pa-curve na siya. Habang lumalalim ang tubig, kumukurba ang nilagay nating tempered glass. At eto ang aking kinabahala. Nilagyan na namin ng pangalawang pack na tubig. At ang nangyari, yung salamin na ganito, gumanya na. Natatakot ako baka bumigay. Ilang linggo rin namin ito pinaghirapan. Sana man lang matapos at malagyan natin ng mga isda bago pa man mawasak. Kakasabi ko lang at nangyari ang hindi dapat mangyari. May lumabas na matinding leak at ang pinaka-worst ay bumigay ito. Basta malasa. Labis ang aking pagkalungkot